Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga. Tuwan-tuwa ang mga Venezuelan, ano? At kitang-kita natin sa video na ito that they are rejoicing sa pagkawala ng kanilang presidente na si Nicolas Maduro. No, na ito ay may long-standing case na pala dito sa US dahil sa mga kung ano-anong mga kinasasangkutan nito. Gaya ng drug trafficking, corruption, at itong the worst transnational criminal groups na pagsuporta nito. At talagang ito ay kinubkob ng US, pinasok. Of course, kung babalikan natin, sinabi ng China na meron silang aircraft na able to detect itong F-35 at kung ano pang high-tech dyan na aircraft ng US. Nag-fail sila at napasok at winasak lang itong mga aircraft. In other words, naaresto ito, nadakip. Nadala ito ngayon si Maduro dun sa US. No, at winarningan nga ng US na huwag makikialam itong China. At dahil dyan, nabash itong US. Dahil bakit isang independent country na pinasok mo na may sarili namang batas at bakit doon lulitisin sa US? Marami nagsasabi, no, dahil of course, ito'y terrorism, yung mga terrorism na ina-involve nito, no, itong narco-terrorism, drug trafficking, at mga related cases na may indictment na nga dating back 2020 pa dito sa US. Kaya nga bringing nitong justice dito sa US custody mismo na parang nag-violate itong US dahil dapat ito ay may approval or consent ng UN na hindi na nga dumaan doon. At yun po ang kinalarma ng mga bansa na kung pag-uusapan nga natin itong si Duterte at itong si Maduro ay medyo may similarity sila mga ka-wonder. At kung sinasabi lang to si Duterte ay kinidnap, ito pong malinaw. Talagang it was taken by force na talagang wala siyang nagawa at doon lilitisin sa US yung kaso niya. No, parang in other words, US has taken the justice into their hands. At may pinaniniwalaan dyan dahil itong US ay interesado dyan sa oil. Of course, yung geopolitical influences, no, yan yung mga factors dyan. Of course, yung itong largest proven, itong Venezuela na may oil reserve sa mundo. At yan ang kailangan. Of course, ang US din na may largest na pangangailangan sa buong mundo pagdating sa oil. So ayaw nilang makompromise. In other words, parang ganun na nangyari mga ka-wonder. So sa debate, legal ba yung ginawa ng US? So sa US position, syempre sasabihin nila, oo. Pero sa mga critics and international law experts, ginamit daw ng US yung kanilang puwersa na para dakipin ito. Na siya ngang ikinababahala nitong si Amy Marcos na itong malilit na bansa raw, nagagawa yan ng US. Alam naman natin na itong si Amy at yung iba pa dyan na pro-China, magre-react yan. May kita tayo rito, bakit ginawa ng US yan? Who else will do that? Kumbaga parang sino? Since ang US ay nanumpa, nalalabanan nila ang terorismo, yung mga ganitong klase. Kasi nakalagay dito, he supports transnational. Iba-ibang bansa yan. At terorismo. Yan po ang kampanya ng US. Kaya, who else will do? So, ang tagal na. 2020 pa po ito. So, ito na po yung nangyari. So, haba na rin na noon, 2020. No? It took them almost 6 years bago nila actionan. So, siguro na bibigyan pa ito ng tsansa. No? Etong si Maduro. At ikinukumpara nga ito mga ka-wonder dito kay Duterte. Etong si Nicolas Maduro. At isa pa dyan, itong mga pro-China na galit sa US, biglang lumapit sa US. Humihingi ng tulong gaya nitong si Greco na isang political analyst daw. No? Sabi rito ni Greco, President Trump, our country, the Philippines, is facing the massive struggle with drugs. Sabi niya. Oy, parang how ironic. You quoted massive struggle with drugs. Sino bang pinaniniwala ang mafia dyan? Behind dyan sa drugs? Sino pa? Sino bang pumuputok dito na alingaw-ngaw na naririnig natin? And yet, Greco has the guts to state that to the President of the US. No, sabi niya, massive struggle with drugs. Of course, we admit that. Pero, to say that, parang idinidiin mo, lalo itong si Duterte dyan sa dahig. No? Na meron nga yung kakaharapin pang kaso rito sa atin, locally. Bukod dyan sa ICC. Pero parang, wala na carry over na siguro yan dahil hindi na makakauwi itong si Duterte dyan sa dahig. Kahit na sinasabi nitong ibang mga fake news na meron ditong isang transgender
na lagi niyang sinasabi sa kanyang channel na nakauwi na. I don't know how to address this person. He is hoping against hope, itong taong ito. So sabi niya, government corruption and the protection of our oil and trade territories in the WPS. Wow. Protection of oil. Halos isurrender na nga ninyo ito sa China. Tapos, ewan ko pa, saan humihiram ng kakapalan ng mukha itong mga to. Alam natin na they are pro-China. Itong mga DDS. And yet they have the guts, the nerve to call out, no? Or to get the attention of the US para tulungan sila. No? Ginamit pa yung oil kasi alam naman nitong si Greco siguro na ang interest nitong US is talagang oil. Na matagal na rin narinig dyan na interest lang naman ng US dyan eh. Yung oil, sabi dito, trade territories in the WPS. We are not asking for the president to arrest our sitting president. Ba't niya arestuhin? What's the ground? Yung sinasabi mong struggle with drugs, matagal na yan eh. It is like a saga in our country, yung drugs. Kahit ito nga si Duterte, sasabihin niya, tatanggalin niya yung drugs within 3 to 6 months. Ano nangyari? Ano nangyari yung mga kalat na balita? He is behind that drug operation in the Philippines. So parang how ironic is that? Was that a satire statement when you said that to the US president? Ano pa? Instead, we ask for your help in bringing home the former president arrested and detained by the ICC. Parang how ironic na naman. You are asking Trump, who instructed the US Army to take Marudo under their custody, and then you are asking him to bring home Duterte na siyang may halos similar na kaso. No? Ano ba yung kaso nitong si Nicolas? Kung sa side by side compare natin kay Duterte. Etong si Maduro ay alleged political prisoners, repression, torture. Etong si Duterte, alleged extrajudicial killings tied to drug war. Na yung drug war nga ay kunyari lang yung drug war na at the back of that, they are the ones controlling. Parang yun ang dumarating ayon kay Trillanes. At ito namang relation nila sa US, etong si Maduro, sanctioned, adversarial. While itong si Duterte is trained, medyo pinipigilan nila yung US, pero may pagka-diplomatic pa rin ties na na-remain. Pero obviously, pro-China itong si Duterte. So ano yung mga drug trade allegation? Accused by US of narco-terrorism itong si Maduro. So accused of encouraging violent anti-drug campaign na sinasabi niya nga, encourage them na manlaban. So kung pag-aaralan pa natin, halos malaki ang similarity nila itong ni Maduro na siyang kinuha nga ng US because nobody will take action. And then, eto nga si Duterte nandun sa The Hague, and then you are asking the president to bring Duterte home with almost similar case. I'm not saying the same, similar. No? Na mahirap humingi ka sa tao na ganyan ang principle, malamang i-deny at hindi ka na naman pakikinggan. So yan, unti-unti na rin. Pati itong si Pokis, no? Itong retired general na kung saan involved dyan sa mga sinasabing mga rally dyan against the administration, against PBBM, naaresto nga yan si Naiya. Yung pagkakaalam ko, galing yata ito ng Thailand. Galing pa siya ng ibang bansa eh. Nung umuwi siya, balita ko naging escort siya or bodyguard siya nitong dalawang magpartner na DDS. Na sabi-sabi, naririnig natin, na ito nga si Tio at saka itong si Alvin, Chipmunks, na sinasabi nga ni Alfred. So, malalaman mo dun mga ka-wonder, na itong mga sumusuport kay Duterte, kay Sara, na retired, no, na sinasayang niya yung kanyang legasiya. Although hindi pa naman ito mapo-forfeit sa kanyang pension, kasi he has to be convicted first. Na-aresto pa lang siya. At may bail pa naman ito dahil hindi pa naman convicted itong taong ito. Itong mga conviction ito ay itong nauuwi sa inciting. Medyo mas light pa, no? At pero according to government, itong mga ginawa niya na pag-encourage sa militar na bumaligtad sa Pangulo, it could be sedition, inciting to sedition, and in some form of rebellion. So kung ito'y mapatunayan
no? Etong si Pokis, kawawa itong pension niya. Mawawala itong mga ka-wonder. At sana, no, itong sinusulong na impeachment dyan kay Sara Duterte, bukod sa ine-expect o inaasam na pagpapakulong dito sa mga big fish na kinasasangkutan ng mga senador at mga congressman, no, ayon sa nalakap natin na itong si Diskaya ay parang dami lang siya. Ginamit lang umano siya nitong si Bongo, parang ganoon ang pagkakasabi ni Trillanes, na siya ay ginamit lang. At itong mga partner niya na contractors, ito po yung mas nakikinabang ng gusto. At itong si Diskaya ay parang porsyento lang, ano? Parang meron lang siyang exact amount o binigay tinalaga sa kanya. Na anyway, medyo malaki rin siguro yun dahil paano siya naging bilyonarya. At ang tumiba-tiba daw talaga dyan, itong mga contractors na partner ni Diskaya. At ito nga si Diskaya, kung matauhan na to, gaya nga ng pakiusap sa kanya ni Trillanes, na sana maging state witness ka na at ilaglag mo na yung mga yan dahil ikaw ang kawawa. Huwag mong gayahin itong si Napoles na talagang hindi kumanta, na wala na lang si Miriam, talagang handyan pa rin siya. Sino ba itong mga big fish na to? O siya ay willing naman makulong, mabulok at least, pero ang kanyang mga ari-arian properties is na-seize naman. I don't know if there is anything behind na may sustento sa pamilya niya. Hindi natin alam yan, ano? Pero sana wag niyang gayahin itong si Napoles at ikanta niya na maging state witness na siya para matapos na itong mga kabulukan dito sa ating bansa, itong mga magnanakaw na nasasanay. Biruin nyo, hirap na hirap tayo, mga Pilipino. No? Yung mga mahirap, lalong naghihirap. Yung trabaho, ang liit ng sahod. Kung itataas naman yung sahod ng ganyan kabibilis every year, magkakaroon naman ng reciprocal consequence pagdating sa ekonomiya. Kaya hindi po ganun kadali na hinihingi ng mga tao sa Pangulong Marcos dahil kinakailangan balanse kung ano yung mas crucial na kailangan ng bansa para lumago. So yan po, no? At kung itong ma-impeach na si Sara, mga ka-wonder, sana handa rin ng taong bayan sa pagkaka-impeach nitong si Sara. Ito narinig ko to kay Senator Risa na dapat handa ang publiko. Bakit? Maaaring magkaroon ng gulo. Of course, hindi naman yan papansinin yung gulo-gulo na yan dahil kakapiraso lang naman yan. No, of course, magkakaroon dyan ng impact sa ekonomiya. No, at who knows what would happen? Yung mga kasakot-takot na rally dyan. Ito nga lang si Digong, nandun sa Dahig. Walang katapusan yung bring him home nila. Ito pang si Sara. Nagagawa at gagawa ng paraan itong mga galamay niya. So, magiging magulo. In other words, mga ka-wonder. So, yun ang sinasabi rito. Pero yung sinasabing tatalikod sa Pangulo, it will not happen. Kasi ngayon pa lang, lahat ginawa na nila at lahat sila unti-unti na nadadakip. Hopefully, sana, no? But before matapos yung first quarter of the year, makulong na. Sabi nga nila, matutuwa na kami, makulong lang itong si Joel. Lalo-lalo na si Joel, ano? I'm so disappointed with this person na Christian. No? Once napatunayan yan, gusto ko siya yung number 1 na makulong. Etong si Cheese. Etong si Jinggoy na walang kadala-dala, na may record na sabi nga, very vulnerable daw siya dahil may record na raw siya. Pero once na napatunayan, sana makulong at yung iba pa. Sana makulong na at matigil na yung pangungrakot nila. And then eventually, pag-usapan na yung death penalty. Na bago nga ito sa katuparan, magkaroon niya ng isang grupo dyan na siyang maglilitis dito. Na kumbaga, itong finorm ni PBBM na ICI, ito naman may dedicate para dyan, especially sa mga makapila sa death penalty na sana ito ay maaprubahan. Kung hindi muna kasama yung mga drug addicts dyan, at least ito munang mga corrupt, yung mga plunderer, yung mga may graft na issue, yan muna sana. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at ma-replyan. And of course, please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang mga viewers. And please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin ngayon. And of course, subscribe and hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.